Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay VeChain, kung saan ang ecosystem po ng VeChain na yung kanilang tokens na VET at saka VETO ay nagrally po ng 20% at saka 43% sa loob ng isang linggo. At ayan, kay VET ay nagrally po siya ng 20% at kay VETO ay 43%. Mas mataas po dito kay VETO. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the VeChain ecosystem is on a bullish trajectory as its primary native token, VeChain, and its gas token, VTOR, recorded 20% and 43% upsurge in a week. Ayan, yan na nga yung aking sinabi kanina. Yan yung bullish trajectory po ng VeChain ecosystem ay nagdulot ng paglago sa kanilang dalawang primary native tokens na ito na si VeChain or VET at ang V2. Ayan, VTOR. Ayan, the VeChain blockchain has continued to welcome bullish developments as the market await the imminent bull run. These developments have bolstered investors' optimism, triggering sustained interest and ultimately contributing to the price rallies of its ecosystem tokens, VET and V2. Ayan. Dahil po sa bullish developments ng crypto markets ngayon ay ayan, inaabangan na lamang po or hinihintay na lamang po natin ang nalalapit na bull run. Ayan, or bull market. VET clenches a 10-month high. Being the primary utility token, VET has captured more attention in the market with its bullish momentum. VET's uptrend began on November 30 following an extensive 3-week consolidation recorded by the crypto assets. Kaya yan po yung naging performance ni VET. Nagkaroon po siya ng bullish momentum. Yan, momentum nitong mga nakalipas lamang na mga araw at buwan. Ayan, nag-umpisa yung kanyang uptrend or bullish momentum noong November 30. At ayan, ito po ay naganap sa ayan, pagkatapos po nito ay sinundan ng 3-week consolidation. Ayan. Notably, VET leveraged the market-wide momentum in late October to record a massive rally that saw it appreciate from 0.0163 on October 19 to 0.023 on November 9. This rally marked 41% increase in 3 weeks. However, the 0.023 high introduced fierce resistance that halted this rally. Kaya yan po yung naging galawan dito ni VET. Noong October 19 ay umangat po siya mula po sa kanyang presyo na ito. 0.0163 ay umangat po siya ng 0.023 noong November 9. Kaya yan po ay isang 41% increase at nangyari lamang po yan sa loob ng 3 linggo. Ngunit, yung 0.023 na ito ay isa po itong resistance. Kaya isa po itong roadblock or sagabal sa kanyang uptrend. Kaya ayan, medyo napatigil po siya sa presyo na ito. VET consolidated for another 3 weeks from November 9 to 30. Interestingly, this consolidation resulted in forming a bullish flag on the daily chart. VET broke above the upper trend line of the flag on November 30, coinciding with the market-wide resurgence. Kaya ayan, noong mga November 9 to 30 ay muling nag-consolidate ng 3 linggo si VET. At yan, yung kanyang consolidation na ito ay nabuo po rito ang bullish flag pattern sa kanyang daily chart time frame. At ayan, nabasag po yung upper trend line ng bullish flag pattern na ito noong November 30. Kaya ayan, nag-coincide daw po ito sa market-wide resurgence. Kaya ayan, nakikita po natin dito yung flag. Ayan, nabasag po ito at yan, sumabog po siya at talagang nagkaroon ng price surge. Umangat po talaga siya. Nakikita po natin dito sa screenshot yung presyo na inakyat niya na 0.03 or 3 cents.
Amid this resurgence, VET surged from 0.0217 on November 30 to a 10-month high of 0.0316 yesterday. Yan po yung pinakamataas na presyo niyang inakyat, marking a 45% uptick in 2 weeks. Despite meeting another roadblock at 0.0316, VET has retained its uptrend, currently trading for 0.0305. The token is up by 20% over the last week. Yan, nagsilbi na pong resistance or roadblock ang 0.0316 na ito. Pero maski ito po ay isang matigas na resistance, ay nananatili pa rin po na nagpapatuloy pa rin. Talagang sinusubukan talaga ni VET na lampasan or tagusin ang presyo na ito, 0.0316. Ngayon ay naglalaro po siya dito sa presyo sa ilalim, manapit lamang po rito sa 0.0316. Nandito po siya sa 0.0305. Yan, dito naman kay Vito. Yan, umangat naman po siya ng 43% sa loob ng isang linggo. Meanwhile, despite not garnering as much attention as VET, V2 has recorded similar price surges to its sister token, albeit at a higher rate. V2 also recorded its first rally in late October, surging by 57% from a low of 0.00103 on October 19 to 0.00162 on November 8. Ayan, medyo hindi po kasi gaanong napapansin itong si V2. Mas sikat itong si VET. Ayan. Pero ganun din po, nagbigay rin po ng magandang performance si V2, kung saan ay nagkaroon po siya ng mga price surges. At ayan, si Vito ay nagkaroon po nagtala po siya ng kanyang first rally noong October, late October po. Nagkaroon po siya ng 57%. Mula sa kanyang mababang presyo na 0.00103 ay umakyat po ito sa 0.00162. Kaya yan, like VET, V2 faced a roadblock at the initial peak. However, while VET merely consolidated upon its resistance, V2 plummeted by as much as 22% to 0.00126. However, this decline was short-lived as the bulls immediately staged a comeback. Ayan, ito lamang yung pagkakaiba. Nung umangat si V2 ay bumagsak po siya ng 22%. Hindi po katulad ng nangyari dito kay VET na nung umangat siya ay nag-consolidate siya. Ayan, pero bumagsak lang naman po siya ng bagya. Pansamantala lamang naman po siyang bumagsak sapagkat nag-take over po ulit yung mga bulls at pinaangat ang market price ni V2, kaya nagkaroon siya ng comeback. V2 recovered from this slump and rallied by 157% to a 19-month high of 0.00324 2 days ago. The last time V2 saw this price was on May 2022. Another resistance emerged at this 19-month high, hedging against further upward momentum. Ayan, ang tindi po ng kanyang inakyat. Ayan, nag-rally po siya ng 157 maski bumagsak siya ng 22%. Yung kanyang comeback naman ay 157%. Ayan. Siguro ay yung kanyang pagbagsak dito na 22% ay para bigyan ng chance yung mga gustong pumasok or gustong mag-invest dito kay Vito. At yan na nga, nangyari nga ito at bago siya po sumabog ng 157%. Yan, ito po yung kanyang 19-month high. Yan, ito po yung kanyang chart. Ayan, si V-Tour. Yan, kitang-kita natin dito. Ayan, yung kanyang pagsabog rito. Ayan, ang tindi ng kanyang price surge. V-Tour has dropped to 0.00243 at the reporting time, up by 43% over the past week. Any attempts from V2 to reclaim the 0.00324 high would first face a roadblock at 0.0281. However, the bulls must defend against any collapse below the pivotal support at 0.00225. Kaya ayan. Yan po yung kasalukuyang presyo ngayon ni Vito, nasa 0.00243. Meron po siyang resistance dito sa 0.00281. At yung kanyang support naman ay 0.00225. Dapat ay hindi po siya babagsak sa presyo na ito kasi yung pag bumagsak po siya rito ay ayan, mukhang
babagsak siya ng hindi po natin alam. Posibleng bumagsak po siya ng hindi natin inaasahan. Mukhang mag-slump po siya kung pag hindi po nagawang pigilan ng support line yung pagbagsak na ito ni Vitor dito sa presyong ito. Kaya yan po yung matinding mga native tokens ng VeChain. Yan, maganda po yung kanilang ipinakitang performance. Kaya yan, sa mga nakapag-invest dyan kay VET at saka kay Vito, mas maganda po yung mas malaki po ng yung ipinakita na performance or ibinigay na gain ni Vitor. Ayan, kumpara kay VET. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.